Ate, padadahanin mo yung katamang babil. Genesis 47. Genesis 47. Verse 1. Sinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Parao. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama at mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Busi, 2. At iniharap niya sa Parao ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng paraan, ano ang trabaho niyo? Kami po'y mga pastor tulad sabi nila na padako po kami rito sapagkat sa Kanaan ay wala na kami mapapastulan kung maaari po na ninyo kami patiran sa lahat ng sipayan. Talatang 5. Sinabi ng Parao kay Jose, narito na aming mama at mga kapatid. 6. Yamang ikaw ay namamahala sa hukong ito, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain, doon mo sila patirahin sa Busi. Kung may mapipili ka mahuhusay na pastor, sila ang pamahalaan mo sa aking mga kawan. Sinama ni Jose ang kanyang ama sa relasyon at pagdating yun, nilasabasan niya po ang parang ilang taon na kayo tanong parang kaya. Sa utos ng Parao, binigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid na may makamabuting lupain sa lahat ng Ramesses, sa bansang Ehipto. Ang buong sambayan niya bumangkot sa kahigitan ni kinalingan ni Jose. Talatang 13. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, ang mga tao ay hirap na sa gutom. Talatang 14. Kay Jose bumibili ng pagkain ng lahat ng tinipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa pamangyaman ng Parao. Ito yung panasila ng bayan ng mga tao. Sinabi nila na sumamatay kami sa buhay. Bigyan mo kami ng pagkain kung wala na kami ng ay wala namang ibigay ninyo pagkain. May ubos na ang lahat namin sa labi at mga iba. Wala na pong nalalagay sa amin kundi ang aming gagawa. Kaya tulungan namin ang aming bayaang namatay sa gutom at matiwang mga aming
21. Ay, ito pa eh. Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa Paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom na. 21. Ang lahat ng tao sa Ehipto ay naging alipin ng Parao. 22. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga saserdote sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Parao. Sinabi ni Jesus sa mga tao ay nabilihin ko na kayo at ang mga lupain para sa Paraon. Bigyan ko kayo ng binhing at bigay ninyo sa Paraon ikalawang bahagi ng inyong aalihin. Ninyo na ang nalalapit para sa tanim ulit at maging pagkain ng inyong sambahan. Nagpapabuti dito sa Lucas 21:11. Ang dapo pa ng ang mga Israelita ay umangat sa Ehipto at dumami ang kanilang lahat. Dahil pitong taon naglalaro sila hanggang umabot siya ng 140. 20. Nang maramdaman niya ang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mo, magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. 30. Ipipisan mo ako sa libingan ng aking mga magulang, masusunod ko ang nais ninyo tugon ni Jose. Lahat niya kung komprehensyon para sa akin ang pangasisi siya po pinumupo sa may una ng higa. 41. Nagalitaan niya siya na may sakit ng kanyang ama. Dahil sinama niya ang dalawang anak na lalaki sinakana sa sinigay at pinaralan niya. Ang sabi kay Jacob na dumating siya sa Egypt siya ang sinabi niya kay Jose na ako'y nasa Luz at napakita sa akin ng Diyos na pangyarihan sa dagat. Sinabi niya, nakandalami ang aking mga anak. Ano pat ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupain iyon ng pagkain. Ang dalawang mga anak na isinilang dito sa Ehipto. Bago ako dumating ay bibilang sa aking mga anak. Katulad ni Ruben at Simeon, sina Efraim at Manasseh ay magiging tagapagmana. Amin. Ngunit ang susunod mong mga anak ay manatili iyo at bibilang na lamang sa liquid ng dalawa nilang kapatid. 7. Pinasya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia. Namatay siya sa Kanaan, malapit sa Ephrata, at dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Ephrata ay ang Bethlehem. Pagkabit ng Israel sa mga anak ni Jose, tinanong ko, ito ba ang mga ako? Sila po ang nagsabi sa akin ng Diyos ng Espiritu. Tugon niya, sinabi ni Espiritu, bakit mo sila sa aking pausuhan? Para sa mga pagkakas sa Israel. Dahil sa kanyang kabaitan, inilamit na niyo siya kung nagdadahil sa mga kapatibutan. Sinabi ni Israel kasi, wala na akong pag-asa na nakikita pa. Wala na akong pag-asa na nakikita ko. Ngayon nakita ko. Umalis ngayon si ang mga anak sa kanuntungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos inilapit niya sa matanda ang dalawang bata sa Efraim sa gawing kaliwa at si Manasseh sa gawing kanan. 14. Ngunit
pinag-cross ni Jacob ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manasseh. 15. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na tinataliman ni Isaac at ni Abraham. Yung Diyos na sa atin nag-alaga at umapatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon paman. Pati nayaman ng Diyos sa atin ng ligtas. Pagpalain nawa kayo ang katulad ng nangalan ko ang ating sa maingatan nawa ninyo at aglay oras-oras. Nawa kayo ay lumamit at tumagal. Nang makita niyo si ang ginawa ng kanyang ama, ginawakan niya ang kanang kamay nito upang lumipit sa ulo niya. Sinabi ni Jacob, alam ko yan anak, alam ko 20. Sinabi pa niya ito, yung mga Israelita sa Diyos ang hinihingi, ang hinihingi. Lamang kayo pinagpala sa damay, pagpalain sa kanilang kahilingan. Ngunit ang sasabihin, kayo nawa ay matulog kay Ephraim at Manasseh. Yan ang nangyari kung paano manisip kayo kay Manasseh. Pagkatapos nito sinabi ni Israel, si ako'y mamamatay na ngunit huwag kang mababahala sa inyo ang Diyos at ibabalik mo sa lupain ng mga 22. Ikaw ang tanging magmamana ng sipi na natamo ko sa pagkikipagpakalaban sa mga buhay. Hindi mababasa sa ng Panginoon tayo nanalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ko'y nagpapasalamat sa mga salita na aming nabasa sa araw na ito, Panginoon. O Diyos, samahan mo kami, Panginoon God, sa araw na ito at sa pagpapatuloy po ng aming gawain. Hiling po namin po ng iyong biyaya. Bigay niyo ng lakas ang bawat isa sa amin, bagay sa mga kapatid na patungo rito at lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Ay mapagpala niyo, Panginoon, kami lahat. Panginoon, sa iyo po namin pinagkatiwala ang gawain ito, Panginoon Jesus. At patuloy niyo kami gabayan at patuloy kami manatili sa iyong bahanan, Panginoon, o sa iyong presensya, sa iyong biyaya. Kami po'y nagpapasalamat. Muli, nagpapasalamat kami sa iyong salita na iyong ibinigay sa umagang ito. Kayo naman din sa pag-iingat ninyo sa buong mundo at maging sa panibagong araw na ipinagkaloob sa amin na kami ay Diyos ay patuloy na magbibigay sa iyo ng karangalan. Sa iyo ang lahat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan mo natin, wala pa naman natin importante.
Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo pong lahat ay tumayo para sa ating mag-aaral.
Patuloy po tayo ng mawit sa Panginoon. Awitin po natin yung pag-isip. Sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makamit ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Isang pag-isip sa umaga. Pag-isip sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makamit ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw ko magdulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magdulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka, tanging sa bigat mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pag-isip sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makamit ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap
O, magandang umaga sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Welcome sa unang umaga na ating morning devotions or madaling araw na pananambahan sa ating Panginoon. Ang bawat isa ay ating pong inaanyayahan na mabukas ng Biblia sa aklat ng Juan, pangkat 15, talatang 1 hanggang talatang 10. At kung maaari po ang lahat ay tumayo, pwede po bang lahat ay tumindig habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin babasahin ito. Sa aklat ng Juan, pangkat 15, talatang 1 hanggang 10. At ang ating tutukuyin po ngayon sa ating pag-aralan is stay connected to Jesus. Manatiling konektado kay Jesus. Po? So kayo po ay naririyanan? Kung kayo po ay naririyanan, tayo po ay magsimula sa ating pagbabasa. 15 ng Juan, talatang 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamunga ang sangang hindi nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay huwalay sa akin. Ang hindi na nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa iyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararanalan ng Ama kung kayo ay namumunga ng sagana at kayo ay napapatunayan ng mga alagad ko kayo. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. O Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, kami po ay naririto at tulungan po ninyo sa kami na manatili sa iyong piling. Manatili o Diyos sa iyong presensya, Panginoon. Lord God, na huwag kaming madadali ng mga gawaing mga makasalibutan, Panginoon. Kundi o Diyos, tulungan niyo kami na maagaw dito at kami o Diyos na patuloy na magkaroon ng konektado sa iyo parati, Panginoon. Maraming pong salamat at mapagpala ninyo Diyos ang umagang ito sa tayong pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi na Amen. Kahit lahat ay magkakampunan. Ang sabi ko po dito sa ating pag-aralan ay stay connected to Jesus. Okay? Manatiling konektado kay Jesus. Base sa ating nabasa, mga kapatid, makita po natin dito na ang tao ay wala siyang magagawa kapag siya ay hiwalay kay Jesus o sa ating Panginoon. Tama po? Yung diwa ng Pasko ay hindi para tayo ay lumayo sa Panginoon. Ang diwa ng Pasko ay dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon. Stay connected to Jesus. Tama po? Katulad po ngayon sa mga kaibigan natin, without connection, doon sa mga taong malapit sa atin, paano ka ngayon maging malapit sa kanila? Paano mo sila matatawagan? Tama po? So, of course, kung wala naman signal, paano nyo naman matatawagan yung bawat isa? So, kaya kailangan natin stay connected sa ating Panginoon. Napakahalaga na sa panahon ngayon ay mayroon tayong may konkretong plano tayo para sa Kanya na lagi tayong nakakonekta sa Kanya. Mahirap po sa isang tao na hiwalay sa Diyos. Tama po? Unahin natin, priority natin sa buhay natin, sa bawat araw at sa bawat umaga, na talaga tayo ay may connection sa Panginoon. Tama po? Huwag natin yung kalilimutan.
itong Pasko, itong pagdiriwang ng sanlibutan ng Pasko ito, ang totoo, wala po talaga exact day na talagang ito, yung kapanganakan ng Panginoon. But we will celebrate, and ito ay ating ginagawa para alalahanin ng kapanganak ng ating Panginoon. Amen po? Hindi lang sa panahon ng katulad nito, araw-araw dapat natin inaalala siya. Sapagkat sa kanyang pagdating, the advent of Jesus Christ ay dapat tayo inanatili. Ang sanga na nakalagay po sa puno, kapag yun po ay naputol, nawalan po siya na koneksyon. Tama po? Lahat ngayon yung mga puno sa panahon, sa araw, sa panahon ng katulad nito, mayroong mga nakasabit na mga kumutitap ng mga ilaw yung bawat puno. Tama po ba? So, tinitingnan lang natin na maganda tingnan, maliwanag yung bawat puno. Naglalagay sa loob ng bahay ng mga artificial na Christmas tree na binabanggit na puno, na hindi naman talaga siya totoong puno, kundi siya ay plastic. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maging plastic, yung ating pagiging konektado sa ating Diyos. Gusto ng Panginoon na tayo ay totoo. Siya ang puno at tayo po yung sanga. Hindi po makakapamunga ang sanga kapag wala ang puno. Tama po? Huwag tayong gagawa ng isang artificial na puno. Hindi po yun magkakatulong. Tama po? Ang gusto ng Panginoon na makita sa atin yung totoo na tayo ay nakaupo sa puno. Sapagkat sabi niya, ako ang puno at kayo ang ubas. Tama po? Kapag ang puno ay wala na pong koneksyon, saan po siya tutungo? Sa kanyang pagkatuyo at ang kanyang pagkamatay at darating ang araw na siya ay susunugin. Kapag siya po ay naputol at wala na pong koneksyon, wala na pong dagdag, paano ba? Di ba? So wala na yun. So sa bawat isa sa atin, again, sabi niya, let us not ourselves lose the signal to Jesus. Let's make sure we always have adequate communications. We have enough communications. Mahirap po, mga kapatid, kapag tayo po ay mapalayo. Pag wala kang adequate or enough communication sa ating Panginoon, mahirapan po tayo. Marami po ngayon mga palamuti yung sanlibutan, lalo sa panahon ngayon. Yung event na gaganapin ng sanlibutan, ang importante dito yung communication natin sa Panginoon. Your relationship with Jesus. Yun yung napakahalaga. Lahat ng bagay na nariyan, lahat yan ay panandalian. After niya, ano na yung gagawin natin? Tama po? So, mayroon tayong apat na bagay na pag-uusapan tungkol po dito. Tingnan niyo po yung ating Panginoon Jesus na dahil sa kanyang pag-ibig sa Ama, siya ay nananatili. Amen po? So, sabi niya, ano ang naidudulot sa atin ng pananatili natin kay Jesus? Mayroon po talaga yun. Tama po? Kung mayroong naidudulot yung hindi pananatili, may naidudulot din po yung nananatili kay Jesus. So, pipili tayo. Kaya ang pinili natin dito yung manatili, hindi yung hindi tayo mananatili kay Jesus. Tama po? So, number one na ating mapapansin, when we abide in Jesus, He will take care of us. Yan yung pinakamaganda. Kung ikaw ay mananatili sa Panginoon, siya ang mag-aalaga sa iyo. Tama po? So, kung inyong pong mapapansin sa binasa natin kanina, sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Tama po? Then sabi niyan, habang inaalagaan tayo ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay nasa piling, kung ikaw ay nanatili sa Kanya, ang sabi nito, pinuputol niya ang bawat sanga hindi namumunga. And then ang sinasabi po niya, at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga namumunga upang lalong dumami ang bunga. Tama po? Ang tagapag-alaga po sa atin, walang iba po ang ating Panginoon Jesus. Tama po? Kung tayo man ay nililinis, gusto lang ng Panginoon na lalo tayo mamunga. Pero ang paglilinis ay hindi po biro. Tama po ba? Minsan luluha ka, nasasaktan ka, nagtatampo ka. Pero hindi mo ba alam, kapatid at kaibigan, na sa bawat paglilinis na yan,
Yun yung sadya ng Panginoon para lalo kang mamunga. Tama po? Hindi po tayo pinuputulan ng Panginoon para ikaw ay mahiwalay sa Kanya. Tama ho? Pinuputol po yun para lalo tayo mamunga. Lalo maging stay connected sa ating Panginoon. Kaya nga lang po sa sinasabi ko po sa inyo, hindi po biro yung process. Sa bawat process po ng ating pananatili sa ating Panginoon, of course, nasasaktan ka at magtatanong ka, maghihinagpis ka. Pero kalaunan, malalaman mo na lamang na kung bakit ginagawa at inaalagaan ka ng Diyos kasi ang gusto niya na ikaw ay mamunga at lumago ka. Tama po? Ang hindi mo nasasaktan, mahirap po siyang lumago. Tama po? Kaya ang Panginoon, ganyan yung ginagawa niya. At yung sanga na talagang ayaw sa Kanya, pinuputol na talaga yun. Okay? Pero ang sadya ng Panginoon para ikaw ay para tagpasin yung mga bagay na sa Kanya hindi namunga para lalo kang lumago. Once again, when we abide in Jesus, He will take care of us. Siya yung tagapag-alaga. Aalagaan ka ng Diyos. Tanong, mga kapatid, gusto niyo ba magpaalaga sa Diyos? Are you willing? Diba? So isang magandang bagay, mga kapatid, na gusto ko magpaalaga sa Panginoon. Again, sabi diyan, when we abide in Jesus, He will take care of us. So maliwanag, mga kapatid, na kung tayo magpapaalaga, tayo ay nasa tamang, ibig sabihin na secure tayo. Dahil ang nangangalaga sa atin, ang Panginoon. Okay, ang layo lang dito ng ating Panginoon is tayo ay Kanya pumumahay ng pumumahin. Maging mature tayo as na Christian. Okay? So, hindi ng Pasko. Huwag dapat natin puputulin yun. Kasi marahil ay naaagaw ng pansin yung ating mga sarili sa mga pumuputita. Sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Mga magagandang mga lugar. Pero hindi yung ganon. Ang unahin natin, kung okay ba yung aking connection sa Diyos upang sa pagtawag ko ano ba yung kalagayan ko, andyan ang Panginoon. Tama? Pangalawa, mga kapatid, when we abide in Jesus, He will keep us away from sin or evil. Okay? Ang Panginoon, mga kapatid, sa ating binabanggit dito, kapag siya po ay naririyan sa atin, nanatili kay Jesus, ilalay niya tayo sa kasalanan o kasamaan. Yun yung layunin ng Panginoon. Huwag kayong hihiwalay sa akin. Manatili kayo sa akin upang hindi kayo makagawa ng kasamaan at ng kasalanan. Kadalasan, ang hindi talaga nanatili sa ating Panginoon, siya yung laging nakagagawa ng kasalanan at kasamaan. Wala silang dapat gumawa sapagkat wala silang koneksyon sa Panginoon. Hindi katulad po na kung ikaw ay nanatili, based dito sa ating binasa, ay ang Panginoon mismo ang magsasabi sa inyo na huwag mong gagawin yan kasi masama yan. Huwag mong gagawin yan sapagkat kasalanan yan. Tama po ba? So, ang Panginoon ay siya'y tagapag-alaga at tayo din ay kanyang iniingatan. Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Huwag tayo gumawa ng kasamaan. Isa pong malaking bagay po yun sa atin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pananatili o nananatili tayo para sa Kanya. Tama ho? Kadalasan ulitin ko, lahat ng mga tao na kulang ng koneksyon sa Panginoon, kadalasan ang nagagawa labag sa Kanyang paningin. Tama po? Ang Pasko ito ay ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay nariyan para sa iyo. Okay? Gusto niyang ilayo ka sa paggawa ng kasamaan at ng kasalanan. Sabagat dyan po yung nagsisipat sa atin. Siya po yung nagpapahiwalay. Siya po yung pumuputol. Diba? Sapagkat hindi ganun yung tinuturo ng Diyos sa atin. Sabi niya, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi magkakapamunga ang sanang hindi nanatiling nakakabit. Tama? Nakakabit sa puno. Gayon naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Kapag hindi nakakabit, alam na po natin kapag hindi nakakabit, iba na po yung kanyang ginagawa sapagkat hindi siya nakakabit sa puno. Kapag hindi na po nakakabit, wala na po siyang kontrol. Hindi na po siya hawak ng puno. Wala pong dumadaloy na nagta sa kanya sapagkat hindi po siya nakakabit.
Ang gusto ng Panginoon ay nakakabit. Kapag ang tao hindi po niya nakakabit, mga kapatid, yun, nakagawa tayo. Sabit-sabit po yung ating nagagawa. Diba? Nakakagawa ng kasalanan ng ano, kasamaan ng mga bagay na hindi natin kinatatakutan. Gawa tayo ng gawa. Pero ang layo talaga ng Panginoon dito ay tayo ay ilay puro, kundi tayo ay mamunga para sa Kanya. Tama po? Ito yung diwa ng pagsilang ng ating Panginoon. The advent of Jesus Christ or the coming of Jesus Christ. Okay? Na kinakailangan na tayo ay laging nakakonekta sa ating Panginoon. Yung pangalawa, kapag tayo ay natili kay Jesus, ilalayo niya tayo sa kasalanan o kasamaan. Tama po? Kasi siya na lagi yung nangangalala sa ating course. Siyempre, nakikita niya, tayo ay ang ating conviction, yung ating buddhi ay kanyang kakausapin at magkukonsensya tayo sa ating ginagawa. Okay? So, ako para sa akin at sana para sa inyo, ang diwa ng Pasko ay yung pananatili. Huwag po natin tatanggalin po ang ating Panginoon Jesus sa lahat ng ginagawa natin. Amen po? Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, when we abide in Jesus, He will keep us away from dryness. Isipin niyo mga kapatid, kapag ang sanga, nahiwalay po siya po sa puno, anong naging result niya? Dryness. Kawalan ng gana. Spiritual dryness. Tuyo. Kawalan ng gana sa buhay. Di ba? Hindi mo na, wala ka ng gana yung dapat may ginagawa sa Panginoon, pero nararamdaman mo yung pananamlay. Sabagat nararanasan mo na ngayon yung dryness. Kasi ang sanga pag naputol po siya, kung hindi na po tayo naka-abide sa Panginoon, nagkakaroon ka na ngayon ng spiritual dryness. Unti-unti po siya na nawawala sa iyo. Yung gusto mong manambahan, napapalitan po siya ng iba. Dahil sa dami po dito ngayon na nangyayari sa mundo, unti-unti po siya nawawala. Yung dati mong ginagawa sa Panginoon, binabawasan mo. Hindi naman po automatic yung sanga ay namamatay. Hindi naman automatic siya ay natutuyo. Tama po ba? Di ba pag pumutol tayo ng sanga, hindi automatic tuyo na siya. May process pa po bago siya matuyo. So yun po yung nangyayari. Pag tayo po ay naputol, nangyayari po, sabi dito sa pangatlo, when we abide in Jesus, He will keep us away from dryness. Kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, may lalayo ka doon sa mga bagay na katulad yan na ikaw ay manunuyo. Minsan may magkakataon, akala mo, hindi ka ba nanunuyo? Dahil hindi mo pa kasi nararamdaman yun. Kasi may process po, bago talagang tuluyan na matuyo yung sanga. Tama po? Minsan akala mo okay ka pa eh. Pero kama ay habang tumatagal, nakakaramdam ka ng kaiba sapagkat unti-unti na po nawawala yung dagda o yung katas ng sanga. Patungulan sa siya sa kanyang pagkatuyo. Hanggang sa dumating yung araw, bilang ng panahon at buwan, ay doon po natin mararamdaman na wala na pala tayo sa Panginoon. Wala na pala. Di po ba? Sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi yun binabawasan. Dapat yun ay dinadagdagan para maiwasan ang spiritual dryness. Di ba? So lahat tayo, sa binabanggit dito, kapag nakilit tayo sa kay Jesus, ilalagay niya tayo sa pagkatuyo. Okay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang natili sa akin, at ako sa kanya ang siyang namumungang sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Naniniwala kayo na kapag ang tao, kapag hiwalay sa Diyos, wala ko tayong magagawa. Tama po? Napakaganda na yung tao ay naghahanap sa Diyos. Lalo na sa katulad nitong panahon na ito, dapat naghahanap tayo kay Jesus. Tama? Para hindi tayo natutuyo. Ang problema, iba yung mga hinahanap ng iba. Hinahanap kung asa yung mga malulugar na magaganda, yung mga bagay-bagay, yun yung kadalasan ginagawa natin. Nawawala yung diwa ng Pasko. At yung hindi natin nalalaman na yun mismo yung ating mga ginagawa, yun yung nag-uumpisa na tayo ay maging tuyo. Diba? So, again,
pang nais ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya, ay para maiwasan yung spiritual dryness. Okay? So, panghuli at ang ating pang-apat. Pang-apat, when we abide in Jesus, we bear abundant fruit. Kapag tayo ay nanatili kay Jesus, tayo ay namumunga ng masaganang bunga. Di ba? So, kapag ikaw ay laging konektado sa ating Panginoon, nakikita ka laging masaya. Di ba? Ano man yung kalagayan sa buhay natin, ay lagi ko pa rin masaya. May dumating o wala mang dumating, ikaw ay masaya. Tama po? Huwag niyo ikalulungkot kung hindi niyo kayang abutin yung isang bagay sa katulad nitong handaan. Ang pinakamaganda lang naman dito mga kapatid, yung binabagay po natin sa pang-apat, ikaw ay namumunga sa Panginoon. Tama ho? Hindi po ibig sabihin dahil marami kang handa ay talagang bungang-bunga ka sa Panginoon. Hindi po yung garantiya na ang dami-dami mo ngayong handa. Ang ibig ba sabihin nun ay ang laki lang ang namumungan ka na sa Panginoon? Hindi mga kapatid. Hindi yung katunayan doon. Okay? Hindi yung prueba na ikaw ay namumunga ng sagana. Ang tinitingnan mga kapatid, yung ating puso, yung heart natin, kung talagang sobrang konektado tayo para sa Kanya. Yung spiritual natin ay talagang lalo nagiging malakas. Pero sa isang bagay lamang na nakita natin, tapos ikaw ay nalungkot dahil wala kang katulad ng kaparis ng sa kapitbahay o yung kapatira, wala kang ganitong bagay na wala kang katulad na kung anong mayroon sila, ay hindi yung pamumunga spiritual. Okay? Hindi mo yun. Ang spiritual na talagang namumunga tayo, sabi diyan sa ating binanggit, when we abide in Jesus, we bear abundant fruit. Ibig sabihin, spiritually, lalo tayo nadidevelop sa ating Panginoon. Ano man yung mga bagay na nangyayari, natatanggap natin. Tama po? Sino po sa inyo mayroong ihanda sa Pasko? Namili na kayo? Sige, namili na. Kasi abundant di ba? Sige yung namili na. Ay, dapat kailangan ba rin tayo ganito? Ang kailangan natin unahin ito na nagbubunga tayo, ibig sabihin, lumalago tayo. Very much po. Di ba? Yun yung hinahanap ng Panginoon. Tama ho? So, ang Panginoon may talinhaga po nga siya sa isang puno eh. Nakita niya yung isang puno. Ano ang naging siya ay gutom? Di ba? Siya ay gutom eh. Naghahanap siya ng puno. Na nung nakita niya yung puno, kasi gusto niya na kumain, ano po yung nangyari? Nung pagpunta niya doon, walang bunga. Puro lang dahon. Ang Kristiyano hindi lang puro dahon. Dapat hindi tayo puro dahon. Lahat ng Kristiyano ay dapat namumunga. Yun yung gusto makita ng Panginoon. Dapat yung spiritual natin ay dapat namumunga siya. Ikaw ay nanatili sa ating Panginoon. Tama po? Ito yung apat na bagay sa bagay ito sa ating diwa. Sa ilang araw pa. So, tsagaan natin yung lahat. Ito mga kapatid, ay isang magandang bagay na gawain po ito. Ito yung ating nakikita din sa ganitong okasyon. Ay binibigyan po natin ng magandang bagay na kung paano natin gaganapin yung gawain para sa Kanya. Ako para sa akin, mabuti pa rin na mayroon ganito. At least tayo rin ay may kahit sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Na magawa natin na tayo lahat ay mapanatili. Being positive sa event na ito, nagawin natin yung hanggat kaya natin para sa ating Panginoon. Hindi lang doon sa 10 days. But again, kung maaari, dapat araw-araw gawin natin ang katulad nitong gawain. Of course, mga kapatid, ito sa ating simbahan, araw-araw naman talaga tayo may gawain. Every day, I encourage you sa bawat isa ay pumunta ng simbahan sapagkat lagi tayo mayroon tayong Bible reading. Kanina, alas 4:10 ay nag-start na tayo ng Bible reading kaya hindi na nabutan. Kasi sabi po natin sa message ko sa inyo na alas 4:10 po o 14 a.m. I will start Bible reading habang tayo ay nag-aantay ng 4:30. So, natapos natin yung Bible reading. Kung maaari kinabukasan, bukas ay maaga kayo kasi para maksabay kayo sa Bible reading.
Okay? So sa ating pagtatapos, verse 5, we can do nothing if we are separated from God. Okay? Kung makikita mo nyo sa verse 5, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa Diyos. So, kinakailangan natin ngayon ay manatili. Sabi, stay connected to Jesus. Pangalawa, if we don't stay with Jesus, we will be gathered and burned. Ibig sabihin, kung wala na po tayo talaga doon sa puno, ang mangyayari ay matutuyo tayo tulad ng sanga ating punin at susugugin. Dahil wala ka ng connection sa ating Panginoon. Tama? Ganun yung nangyayari sa isang tao. Susundugin na lang yan sapagkat siya ito yun na. So wala na siya sa ating Panginoon. And the third, sabi nga, if we abide in Him and abide in His Word, we will ask, we will give it. Ito yung napakaganda. Kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, and then you ask, true prayer, mga kapatid, ano man yung hingin mo, ang Panginoon ay yung pagkakalob sa iyo ang iyong hinihingi. Napakahalaga ang pananatili sa Panginoon. Pag ikaw po ay nag-pray, yun po ay communication. Communication ng tao sa Diyos. Without communication, paano ka ngayon sasagutin ng Panginoon? Kung ikaw ay hindi naka-abide sa Panginoon, paano ka ngayon sasagutin ng Panginoon? Kaya sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish at ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung ating hinihingi. Amen? So tayo po lahat ay tumayo and then tayo po ay mananalangin sa ating pagtatapos. Once again, Panginoon, kami po, O Diyos, ay naririto at nagpapasalamat sa unang araw ng aming gawain. Lord God, samahan niyo kami, O Diyos, sa matapos po namin ito. Lahat ng aming kapatiran, Panginoon God, bigyan niyo po, O Diyos, ng lakas ang bawat isa na magarating upang, O Diyos, makasama po namin sa katulad nitong gawain na ito, Panginoon. Pagpalain niyo ang lahat ng naririto. Baging yung mga sumusubaybay sa amin, Panginoon God, pagpalain niyo ang bawat isa na patuloy kami manatili sa iyong piling, Panginoon, sa iyong presensya. Panginoon God, totoo, wala kami magagawa kung hiwalay talaga kami sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa paalala po ninyo. At ang araw na ito ay kami po nagpapasalamat this wonderful day. And Lord, of course, I pray and we thank you very much, O God, the whole night, Panginoon God, na kami, O Diyos, ay iyong proteksyonan. At salamat din sa bagay ito sa words of God na binigay nyo sa amin. Na totoo na dapat kami lahat ay manatili at namumunga. Kayo ang tunay na puno, Panginoon, at kami yung mga sanga, Panginoon. Lord God, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, dalangin ko, Panginoon, na ingatan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo kami na ang connection namin lalong maging aktibo, Panginoon God, sa inyo. Pagpalain niyo, Diyos, yung lahat na mga kapatid po namin ang papasok ng trabaho at yung mga mag-aaral sa kanilang pagpasok or examinations. I pray na bigyan niyo sila ng karunungan at kaalaman. And also I pray dito sa aming bansa sa kasalukuyang kalagayan, huwag niyo po itong pababayaan. And I pray sa lahat ng may mga karamdaman namin, mga kapatid, na away kayo, Diyos, ang magbigay ng kagalingan sa lahat ng aming mga dinadalang may karamdaman. Kayo naman din sa mga kapatid po namin in abroad. I pray, Panginoon, in other country, naway ingatan niyo po sila, comfort niyo po sila kahit napakalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. I pray, Maraming Diyos, sa aming mga sumusubaybay at may sitwasyon nila ngayon at kalagayan nila ngayon, Panginoon. Through this word, Panginoon God, na aming pinag-aralan ngayon, na kanilang napakinggan, sa buhay po namin lahat ang mga ito. Muli, Panginoon, amin na po sa iyo pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Diyos. Maraming pong salamat. Ingatan niyo muli ang bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen.